Ito pong contract growing project ay it's a way para yung pong aim ng gobyerno na mapababa yung presyo ng bigas ay magawa nila. So ginagawa nila ngayon yung contract growing diretso sa mga farmers. But anyway sir, doon sa programang yon, ang objective ay makatulong doon sa mas maraming tao na magkaroon ng murang bigas. Sa inyo naman bilang farmer, ano po ang balik noon sa inyo? Dito po sa paliwanag sa amin, malaki sa amin ang magiging pakinabang namin. Dito sa aming farmers, hindi na kami nagdalawang isip. Yun na lang ang naging ko namin. Desisyon namin bilang... Paano ba pagkaka-explain sa inyo, sir? Kasi ang pagka-explain sa amin dyan, yung pahihiramin kami ng puhunan ng gobyerno natin. Okay. Kumbaga, sa amin lang yung lupa, sa kanila ang gastos. Okay. At yung aanihin naman namin, ibebenta natin sa gobyerno natin. Ngayon ang pagka-explain. Kaya naunawaan namin lahat na kaming Pangulo na dadalawa dito ang nakapag-avail ng ganyang programa. Dahil may source kami ng tubig na pagkukunan. Kaya apurahan kaming naglalagay kaagad. Yun ang naging ko namin. Katatanim pa lang po ba yan? Anong status ng tanim? Medyo medyo malalaki na naman konti. Mga 1 month, 2 months na po ibaga. Okay. So mga more or less mga 2 to 3 months pa. Bago... mga July po siguro, mga maaani na itong makasali lahat sa contract farming natin. Ayun. Sir, gaano kalaki po yung yung lawak nung coverage nung programa? Yung pong naisali namin dito sa Division 3 is 1,002 hectare. 1,000... 2 hectares po na... Hindi 1,200. Hindi, 2 lang. 1,002 hectares. 2 hectares po. Tapos doon po ang bayan ng Saragosa nga, bayan po ng San Antonio, saka po Cabiao. At Cabiao. Ano sa tingin nyo, magiging successful ba ito? Yan nga, uunlad ba? Gaganda ba ang buhay ng mga membro ninyo? Yun nga sir, yung mga paliwanag ko na ito, huling pagkakataon na ito. Hanggat andito ka ako kung Pangulo rito, pagtulong-tulungan natin na ito lumago pa o natawag dito, yung humaba yung program. Sabi kong gano'n. Yun bang mga kasama ko na nung una na hindi nila naintindihan, ayaw. Nung naintindihan ako, madilim para kasarap pa yung gate namin na ganyan, ando na. Ba't hindi sinama? Ba't daw hindi sinama? Ewan ko. Yan ang nga ako sinasabi ko sa inyo. Sige ka kapag nagtuloy-tuloy yan, pare-pareho tayong maligaya, pati pamilya natin, sabi ko sir. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Doon sa additional budget na binigay ng Kongreso sa atin, sa BICAM, merong 3.4 billion doon. Okay. Na para sa contract farming. Ito, contract farming. Contract farming for NIA Kadiwa? For NIA, okay. Actually, ito po, yung foundation, gusto ko naming i-demonstrate ng ating Pangulo at ng pamunuan ng Kongreso kung paano mapababa ang presyo ng bigas. Yung third cropping, kasi nga El Nino ngayon, pag third cropping, wala kasing assistance ang gobyerno na dyan, pang first and second lang. May kami dyan namin inilaunch yung ating contract farming. Sinimulan po namin itong April, May. Ganyan po Noong April pa lang, March, April, nagsimula na po kami. So, ang kasagsagan ng implementation namin, Abril. Imagine, April, kalakasan ng El Nino, ang NIA nagpapatanim. This is also to demonstrate na kapag may irigasyon, walang El Nino. Ito kang magtanim. So, ang konsepto po dyan, una, sasagutin ng NIA yung input cost ng production. Okay. Which is 30,000. So, bibigyan ni NIA si farmer ng worth 30,000 na input. Lahat yan, seeds, fertilizer, pesticide, etc.
Hindi lang yon. Mm. Bibigay pa siya ng 20,000 pesos na cash kay farmer. Parang sweldo For na. any pang sweldo, for any incidental. So, 50,000 Okay. po. Now, pagdating na ng anihan, ito po ay hindi dole out, ha? Contract farming, ibig sabihin, babayaran nila ito. Mm-mm. Pagdating ng anihan, since ang perception namin is that yung mga hybrid, ani pa sila ng 8 tons eh. Ibabalik lang nila sa amin yung 5 tons sa NIA. Okay. At bibigyan namin ulit sila ng 50,000 pesos. So, ang naibigay ngayon ng NIA is 100,000 pesos. Yung 100,000 pesos divided by yung 5 tons, meaning, binili ni NIA ng 20 pesos per kilogram yung palay Yung nila palay. na wet. Wet po ito, ha? Mm. Yung wet na yan, doon pa lang sa bukid, doon ako kunin ni Nia yung para wala nang gastos si farmer sa drying, etc. At Sinira maghahakot. yes, si Nia maghahakot, ilalagay namin ito doon sa mga rice mill pa din ng mga farmers natin, mga cooperatives. Para hindi magtatapos Okay. yung kita nila doon. Kikita pa sila doon sa rice mill. Sa drying pa lang, kita na sila. Doon namin ipapadry. Bayaran namin yung drying. Tsaka yung milling. Okay? So, isipin mo, kumita na si farmer. Kasi ang perception, ang sinasabi kasi ng mga farmers natin, nasa 30,000 lang ang kita namin talaga eh. Sabi nila, per cropping eh. Sa amin, 50,000 na yung binigay namin. Pero pag 20,000 nung una, di ba? So, mas mataas na yung kita nila rito. Anong ibig sabihin po niyan? Kumita na si farmer doon sa pagbenta niya ng palay, kikita pa siya sa pagproseso ng palay to bigas Through the cooperative. through the cooperative at mabebenta, mababa pa rin yung presyo mababa pa rin yung presyo ng bigas na pagbebentahan natin. Halimbawa po, ito po yung mechanics. Pag pumasok na po tayo sa RSB, sa contract farming, tayo po ay, ang magiging mechanics po nito, una, yung presyo po ng palay natin, sa sariwa ay 20 pesos po per kilo. Na halimbawa po, ang ikukontrata lang po natin sa ani natin is only 5 tons per hectare. Kung umani man po tayo ng 200, 100 lang po yung kukunin ng NIA. So at the price of 20 pesos per kilo sariwa. Ngayon, ang mangyayari po noon, bibigyan po kayo ng 50,000 cash in advance. Wala pong interest yun. At pag nakaani na po tayo, kukunin na po ng gobyerno ng NIA yung 100. Dadagdagan ulit yung pera mo ng additional 50,000 equivalent to 100K. Kasi nga po, 20 piso sa kada kilo price palay. Yun po sa contract farming po natin. Una, iniisip po siguro ninyo, mababa. Kasi as of now, sa labas po, ang presyo ng palay, price palay is 24, 25. So, lugi ta or 23. Pag nagdagsan palay, 23. Sabi na lang po natin sa 23 pag nagdagsan yung palay. So, sa 5 tons, lugi ka ng 15,000. So, papayag po ba kayo doon na pumasok tayo sa contract farming? O, tingnan nyo, walang magtas ng kamay sa inyo kasi malulugi nga kayo ng 15. Ang sabi ko naman po sa inyo, ano bang gusto natin magsaka? Puro pakabig na lang. Ayaw nating tumulong sa gobyerno, libre ka na ng patubig, lahat-lahat. Kasi talagang ganun ang ugali ng Pinoy. Pero ang karagdagan po noon, tingnan mo, malulugi ka ng 15. Sa contract farming, libre ka ng binig, libre ng pataba. Ayaw pa rin po ninyo. Para matulungan din po natin yung pamahalaan natin na lalo na sa yung mga bumibili ng bigas na mga mahal na bigas. Kasi yung sa contract farming, ang magiging presyo po nito pag nagiling is only 29 pesos. Tayo po yung ngayon ay merong 41,000 hectares all over the country na nakakontract. Pag giniling po ito ni Sir Admin, ito na po yung bebenta sa kadiwa ng 29. Lamang ay 5 kilo. 5 kilo lamang ay yung mabibili sa kadiwa. Natural, konti lang po kasi ito. Okay, sir, anong lugar po ito? Saragosa po.
Part na ho ng Saragosa. Apo. Sir, ano pong buong pangalan nila? Ako po si Pangulong Victor Hernandez. Pangulong Victor Hernandez. Pangulo po ng NIA Police Division 3. Division Pangalan 3. po ng aming asosasyon, ang federation po namin is Cabanatuan Dreamland Federation of Irrigator Association na meron po kaming 148 na panguluhan at sumasakop po sa 11 bayan ng Saragosa nga, Santa Rosa, Cabanatuan, Palayan, Peñaranda, San Antonio, Cain at Cabiao. Meron din po kami sa Natividad, Aliaga. Pangulong Victor, may programa ang NIA na contract growing. Kayo po ba ay na-engage na dito? Sa katunayan po, first experience pa lang po namin ngayon yung aming contract farming. Kasi nga po, unang pa lang namin to, isinali nga po yung aming Division 3 dun sa contract farming kasi nga yung available ng tubig, yung third crop. Ito po yung first pilot pa lang namin ngayon. Okay. Ibig sabihin ho ba nakapag-harvest na itong first na season? Hindi pa? Ongoing? Ongoing po yung kung nakasali sa contract farming ngayon. Ay, ongoing po yan? Ongoing pa lang po. Katatanim pa lang po ba yan? Anong status ng tanim? Medyo malalaki na naman ng konti. Mga 1 month, 2 months na po iba. Okay. So, mga more or less, mga 2 to 3 months pa? Bago... mga July po siguro, mga maaani na itong nakasali lahat sa contract farming natin. Ayun. Sir, gaano kalaki po yung, yung lawak nung coverage nung programa? Yung pong naisali namin dito sa Division 3 is 1,002 hectare. 1,000... 2 hectares po na... 2? Hindi 1,200? Hindi, 2 lang. 1,002 hectares. 2 hectares po. Tapos doon po ang bayan ng Saragosa nga, bayan po ng San Antonio, Capo Cabiao. At Cabiao. Na meron po siyang 11 pangulo. Sir, bakit kayo nakumbinsi na gawin itong contract growing ng NIA? Napakaganda po nung entrada pa lang, parang maganda po yung programa. Kasi nga, may mga capital inputs. Parang puhunan. Hindi na po utangin ng mga magsasaka. Kaya po sila nasisiyahan naman para marami pong sumasali. Sir, yung Pangulo yung 1,002 hectares, ilang farmer po ito? Nag-pledge po yung mga pangulo natin na almost siguro po nasa 400 to 500 farmers. Na farmers. Butit napapayag po kayo? Nung una nga po, medyo nagdududa ibang mga farmers natin. At hindi ganong naintindihan yung programa. Nung maintindihan nga po nila, okay na po sa kanilang lahat na talagang iba nga, yung hindi nasali, naghahabol pa. Bilang Pangulo, sir, ikaw, ano pong nakikita niyong maganda rito? Isa pong maganda rito nga kasi, isang makatulong sa ating gobyerno. Sa pakikipagtulungan nga po ng ating ahensya ng NIA, programa ng ating Administrator Eddie Guillen, Engineer Eddie Guillen, na makatulong sa ating mga maralitong Pilipino para makabili sila ng murang bigas. Para ma-engage naman natin yung, siyempre yung aanihin natin, may bebenta natin ng murang bigas para sa mga mamamayang Pilipino natin. Win-win ba itong situation na to, sir? Yes, sir, win-win situation. Dahil siyempre may yung lahat kabalikat natin, tinutulungan tayo ng gobyerno. Kasi I understand na meron sila parang 50,000 ba per parang hectare? Parang ganun nga, sir, 50,000 per hectare. And then yung kukunin sa kanilang palay, babayaran pa sa kanila. Di ba ganun, sir? Babayaran pa. May matitira pa para sa farmer kung kanina nyo gustong ibenta. Opo, kung ito iaani naman ng more than 5 tons, 5 tons lang po yung ikukumit sa NIA. And then yung excess nun, bahala na silang kung saan nila dadalhin. Kung pagkain o sa iba nila ibenta, ganun. Para po sa akin at sa aking mga kasamahang Pangulo na inaabot po sila ng almost 148 na panguluhan na sumasakop sa 23,000 farmers.
na ito pong aming pilot area na ngayon nga lang po nag-umpisa, na siyempre maganda po ang ating pananaw na sana mag-click po ito para maging tuloy-tuloy yung programa para makatulong naman po tayo sa ating gobyerno. At sigurado po naman na magugustuhan ng mga farmers kasi nga parang tinutulungan na rin yung ating mga farmers para makaangat naman ng siyempre yung ating mga magsasaka sa kabuhayan. Alright, sir. Thank you so much. Okay, sir. Salamat po. Apa. Sir, ano pong pangalan niyo, sir? Magiliw Gabriel. Magiliw po ang apelyido. Magiliw, hindi. Magiliw ang Pangalan. first name. First name. Gabriel ang Apelyido. apelyido. Okay. Sir, ano pong pangalan ng lugar niyo? Sa Mamagting IA, Saragossa. Saragossa. Sir, ano pong nickname mo? Palayo mo? Magi. Mage. Ayan, si Sir Mage, ang tagapangulo ng anong grupo, sir? Sadisa. Okay. Sadisa Association. Dito sa Saragossa. Saragossa. Okay. Ilan po ang nasasakupan mong membro? Ang member ko po, 255 members. Ang area na kuan ko, 400, almost 400. Almost 400. Yung luwang na aking area. Hectares po yan? Hectares. 400. 400. Okay. Sir, ang tanong ko, bakit kayo nakumbinsi na sumama dito sa contract growing ng NIA? Kasi po, ako, kumbaga sa kuwan, madali din ako makaunawa ng paliwanag. Dahil naintindihan namin kaagad yung programa ng gobyerno na gusto nating makatulong sa ating gobyerno, lalo na sa ating mahihirap. Opo. Yun po ang isang paliwanag nila sa amin. Kaya naisipan namin kung paano namin palalawigin itong programa na ito. Ito pong contract growing project ay it's a way para yung pong aim ng gobyerno na mapababa yung presyo ng bigas ay magawa nila. So ginagawa nila ngayon yung contract growing diretso sa mga farmers. But anyway, sir, doon sa programang yon, ang objective ay makatulong doon sa mas maraming tao na magkaroon ng murang bigas. Sa inyo naman bilang farmer, ano po ang balik noon sa inyo? Dito po sa paliwanag sa amin, malaki sa amin ang magiging pakinabang namin. Dito sa aming farmers, hindi na kami nagdalawang isip. Yun na lang ang naging ko namin. Desisyon namin bilang... Paano ba pagkaka-explain sa inyo, sir? Kasi ang pagka-explain sa amin dyan, yung pahihiramin kami ng puhunan ng gobyerno natin. Okay. Kumbaga, sa amin lang yung lupa, sa kanila ang gastos. Okay. At yung aanihin naman namin, ibebenta natin sa gobyerno natin. Ngayon ang pagka-explain. Kaya naunawaan namin lahat na kaming Pangulo na dadalawa dito ang nakapag-avail ng ganyang programa. Dahil may source kami ng tubig na pagkukunan. Kaya apurahan kaming naglalagay kaagad. Yun ang naging ko namin. Kaya yun lang po ang naging desisyon namin. Kinuha namin, tinanggap namin yung programa. Sa ngayon po, nakapagtanim na ho ba kayo? Sa ngayon po, para sa contract growing? Sumasapaw na po yung mga palay namin. Ganyan na po lahat halos dyan. Malalaki na papuntang... Itong first week of July, baka po ma-harvest na kami yung... Harvest na? Harvest na po. Basta ito pong matapos-tapusan doon na ito, halos meron ng isa-isang mag-harvest yan. Pero yan po, karamihan. First week ng July, sigurado. Okay. So, Sir Mage, yung dahil naumpisan nyo na to, alam mo naman ang mga Filipino farmer natin. Opo, yun isang sakit ng ulo namin. Yung, hindi kasi tayo pare-parehas ng pag-iisip. Okay. Di po ba? Meron kasi yung nag-iisip na baka akala ganun lang ang magiging kita nila. Pero ako talagang sa pag-iisip ko, may kita na ako, maginhawa ang kalooban ko, yung maitulong ko sa kapwa ko yung... Di po ba, ganun? Yun kasi ang program ng ating Pangulo. At saka malaking bagay. Malaking bagay. Hindi mo po problemahin yung pangpuhunan mo. Yun nga po, yun isang bagay yun. Hindi ka na mangungutang sa labas. Yan. Kumbaga, lupa mo na lang gagamitin ng gobyerno. Bibigyan ka ng puhunan, yung anay sa gobyerno mo ipapasok. Hindi po ba ganun talaga? Kalimitan pa naman ang problema ng mga farmer natin yung saan kukuha ng pangpuhunan? Patubuan. So kahit pa paano yan, mawawala yun.
Yun po ang naging pag-iisip po doon talagang. Okay. Sir, kumusta po yung barangay ninyo nung nalaman nila na nag-umpisa kayo? Gusto maggayahan ngayon? Meron na pong naghahabol. Sabi nga namin, ito, konti lang tayong naisali ko sa contract farming. Hindi naman kasi lahat. Ayaw. Nung nagpapapirma ako ng isasali sa contract farming, alam ko hindi sumali. Ngayong meron ka akong lumabas na ganito, saka kayo maghahabol. Anong gagawin ninyo? Sabi, tapos na ako yung programang ibinigay sa amin. Pero meron ho bang next cycle? Baka po daw sakali kung meron pa eh. Kung maganda to, kung maggaganda, meron pa rin. may next cycle. Meron pa. So malamang mas marami yung mako-cover nun. Baka sakali. Okay, kasi sir. maintindihan na kasi ng karamihan. Ngayon nga po may mga lumalapit na sa akin ba't daw hindi ko sila sinalo? Kasi nung ako nagpapapirma kami nila Nelson Caso, kasi yung aming senior, alang ibig pumirma. Kaya nga, hinihikayat ko kayo sa meeting para maunawaan ninyo. Yun pong iba, hindi pupunta sa meeting. Tapos pagka naunawaan nila sa bandang huli, ba't daw hindi sila isanala? Ganun na nagiging problema. Ayan, Sir Miguel, bukod doon, may mga iba bang mga hinaing kayo dito? May mga problema ba kayo na kailangan? Ang nagiging kuwan na lang po namin kasi rito, kasi itong amin nga, kauna-unahan nga namin, yung aming karsada, yun ang talagang aming... Kalsada? Anong kalsada? Yun po kasi yung isang kuwan ko napakaluwang po ng mga 200 hectares pa siguro sa loob na yun. Ano yan? Barangay road ba yan? O farm to market road? Ano yan? Farm to market road po yun. Farm to market road. Anong gusto niyo mangyari dyan? Gusto ko pa sana kahit na mataasan man lang sana yung... Tataasan? Opo, lumulubog. Bakit po? Kasi lumulubog pa, lumulubog po. Pag ganyan na yung tubig? Opo, lumulubog. Okay. Matambakan man lang sana na tapos malagyan kahit na konting bato. Yun ang kahilingan man lang sana namin. Yun ang isang problema namin malaki rito. Nasisira po kasi pagka pumatak yung ulan, talo na, lumabas mga harvester. Ayun, nasisira na po yung karsada. Kaya nagtatagal yung pag-aahon namin ng palay. Tumatagal? Opo. Ang hihila na lang po doon, hand tractor. Hanggang bayan na. Okay. Kaya yun po ang nagiging problema natin. Isa ang namin sa problema namin, yun ang pinakamabigat na problema namin, karsada. Sige po. Sir Miguel, maraming salamat po. Sana po yung makarating sa nakatataas. Mayay sa aming karsada. Okay, sir, ano po yung buong pangalan niyo, sir? Ako po si Pangulong Rizalino Mariano Belmonte, taga Santo Rosario Old po, Saragossa, Nueva Ecija. Saragossa rin. Opo. Pangulo, ano po ang palayo ninyo? Lino po. Sir Lino, okay. Pangulong Lino, bakit ho kayo nasama doon sa contract growing project ng NIA? Unang-una po kasi itong area namin na to, kami talagang almost, ako yata 12 years na ako rito sa third crop. Ngayon, ang kauna-unahan po kasi sa amin dito, kami meron source kami ng tubig na mapagkukunan, lalong-lalo na STW. Apa. At kami po pag umani ng dry ng March, meron pang tubig, antimano nakagagawa kami, kaya nakakasama kami rito. Pangalawa, panalangin namin yung itaas, pagka umulan na ng Mayo, meron na kami source ng tubig. Yun po ang isa, at kami naman, at mapalad nga kami sa bayan ng Saragossa na dalawa kami napili na makasama sa contract farming. Nung nga pong una, ako yung nag-iisip tungkol dyan. Okay. At ako, takot ako sa utang nung una. Unang-una, nagtresorero ako ng kooperatiba, bumagsak. Okay. Kaya ako takot. Ngayon, ako naman po, nagpapasalamat, nakasama kami rito, na ngayon na ipapaliwanag ko sa mga kasamahan kong Pangulo na ito, ayoko nang masira. Sabi ko, matanda na ako, ito na lang ang pag-asa ko na makatulong sa inyo. Ngayon, akapin natin itong programa na ito. At dito lang tayo kako aasa na ito yung malaki maitutulong sa pamilya natin. By the way, yung programa po ay hindi ho yan dole out, hindi yan bigay ng gobyerno na ganun lang. In a form of ano po yan, loan. So yung ibibigay nila na pangpuhunan sa farmer, yung 50,000, yun po ay ang kapalit po nun later on ay yung ipapalit na
na palay, Palay, pagka-harvest. Palit palay. So hindi ko yan dole out. Hindi Okay. nga sir, kaya nga sir yun ang mga pinapaliwanag namin sa kanila na pangtulong-tulungan natin at takot nga rin sa wag mo na lahat umpisa natin sa maliit. Okay. Sabi ko. Kaya sa susunod kung tayo ipapala rin pa dito, sa totoo lang sir, 17 kaming pangulo rito sa Saragossa, 2 lang kami nakasama rito. Nagtatanong yung mga kasamahan ko, dahil ako rin ang pangulo ng federasyon eh. Okay. Nagtatanong bakit sila hindi nakasama. Sila nagtatanong, 17 kami, Oo. 2 kaming nakasama. Oh, sir, kung ikaw tatanungin, ba't hindi sila naisama? Sir, kung sila, wala silang source ng tubig. Walang source ng tubig. Wala sir, hindi sila fighter. Hindi kagaya nito. Kagaya- Itong lugar ninyo na may tubig talaga. Kami sir, kaya kami malalakas ang loob namin, basta kami merong, nga kami sa Sir Dante kanina, basta may Oo. makina kami, patay na kami sa kautang ng pandiesel. Oo. Okay, makakagawa kami ng palay. Okay. Yun ang namin, kaya sila hindi nakakasama. Mm. Wala silang source ng tubig, hindi sila mga fighter doon sa STW yung nakabang sa ilalim. Kami, Oo. sanay sir kami ron. Sanay kayo. Sanay. Parang ang lugar po nila, sir, dito ay kagaya nila Pangulong Dante na may mga tubig na naiipon sa mga creek. Parang ganyan. Yes, sir. Creek ba tawag doon, sir, no? Sapa. Sapa, kagaya nito. No, come on, sir. Ito, malaking sapa. So, napakalaking source ng water. So, dyan kayo kumukuha ng kaya kayo nakaka-tree croppings. Yes sir, kasi sir, andyan na yung Rio Chico River. Okay. Yung sir kasi ito, IA kami, 2. Okay. Yung sir kasing pinapasokan ng tubig ng Rio Chico River na yan, communal. Pagpasok ng communal ang tubig, babagsak dito sa Sadisa, babagsak sa Rangay yung akin. Okay. Kaya well coordinated naman kami ron sa Pangulo doon. Basta pumasok ang tubig, huwag kayong mag-alala at may aabot sa inyo. Kamukha nga sir yan, may nakapropose sa akin 2 solar pump Okay. sa area ko. Di ang laking tulong naman sa akin. Sa Rio Chico manggagaling. Sir, going back doon sa contract growing, ano sa tingin nyo? Magiging successful ba ito? Yan nga sir. Uunlad ba? Gaganda ba ang buhay ng mga membro ninyo? Yun nga sir, yung mga paliwanag ko na ito, huling pagkakataon na to. Hanggat andito ka ako kung Pangulo rito, pagtulong-tulungan natin na ito lumago pa o natawag dito, yung humaba yung programa. Sabi kong gano'n. Yun bang mga kasama ko na nung una na hindi nila naintindihan, ayaw. Nung naintindihan ako, madilim Baka para hindi kasarap pa sinama. yung gate namin na ganyan, ando na. Ba't hindi sinama? Ba't daw hindi isinama? Ewan ko. Yan ang nga kako sinasabi ko sa inyo. Sige kako, pagka nagtuloy-tuloy yan, pare-pareho tayong maligaya, pati pamilya natin, sabi sir. Kaya yung sir mga nakasama sa ngayon, okay sila, okay. Okay. Pangulong Lino, we are hoping na ito ay magiging successful. Gusto naming mabalikan kayo pag yung oras na ng harvest at talagang makikita ninyo yung benefit nitong project nito. Ayun nga sir, ang isang nakakatuwa dyan. Kaya nga, 2 nga lang kami nasama dyan. Sana matulungan nyo pa kami dyan sa programa na yan. Kung ano pa ikagaganda, Apo. matulungan pa kami. Pangulong Lino, salamat po. Salamat sir. Ako nga kanina, nag-iintay lang ako ng tawag nitong nila Pangulong Vic. At kami magkakabidahan sa bahay kahapon. Kaya isang tawag lang kanina, mauna nakaka ako sa dam. At malapit naman lang sir yung akin dyan. Pagkabila ng highway dyan, yun na area ko. Sanay na 12 years kayo, sir, sa third crop? Oo, 12 years na. Wow. Walang pahinga. Kami, pati itong lugar na ito, talagang nakagraduate nga ako ng college ng agriculture, dito na ako napunta sa pagsasaka. Talaga po? Hindi na ako nagtrabaho, saka na lang natatay. Nagsaka kayo. Yung nanak ko nang sumisakang. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.